Kabrigada, huwag kalimutan ng pag-inom ng Power Cells Herbal Capsule. Oras sa impunto alas 7 na ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Magandang umaga mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule, ang Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita, Brigada June Mendoza. Sa pangalan ni Brigada Weng de la Peña, Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Huwebes, Setyembre 9, 2014. News Headlines. Filipino-Chinese businessman, dami owner umano sa mga yaman ni Vice President Jejomar Binay. Kampo naman ni Vice President Binay na nindigang wala nang dapat ipaliwanag pa sa Batangas Farm pero sinasabing tunay na may-ari ng lupain handang humarap sa publiko. Resolusyon sa bagong kaso laban kay PNP Chief Alan Purisima, inaantabayan na ng mga complainants. Dagdag na pasahe sa LRT at MRT kumpirmado na bago magpasko. Samantala, Commission on Elections inihahanda na ang apila sa pagbasura ng electoral sabotage case laban kay Chairman o kay former Chairman Abalos. Sa ulat panahon, bagyong umpong nagbago ng direksyon pero ang lakas nito ay napanatili pa rin. Yan ang ating mga headlines at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Inilahad sa ni Senator Antonio Trillanes IV ang sinasabing ugnayan ni Vice President Jejomar Binay at ang Filipino-Chinese businessman na si Antonio Chu sa pinaginalaang nakaw na yaman ng Vice Presidente. Ayon kay Trillanes, maliwanag na ginagamit lamang ng Vice President na dami ang negosyante para ikubli ang totoong yaman nito sa Rosario, Batangas na pinangalan sa Sunchamp Agritourism Park ni Mr. Chu. Matatanda na sinasabi ng kampo ni Binay na umuupa lamang sila sa lugar at 9 na ektarya lamang para sa kanyang mga piggery farm business noong 1994 pero naibenta na rin umano noong 2010 hanggang sa mapunta nga sa Sunchamp ni Chu. Ayon naman kay Trillanes, si Chu ang presidente ng Greenery Holdings Incorporated at ang pinakamalaking shareholder nito ay ang Sunchamps Real Estate Development Corporation. Pangulo rin umano si Chu ng Mabuhay 2000 Enterprises na siya ring supplier ng alleged overpriced hospital beds sa ospital ng Makati. Napagalaman rin ang abogadong si Attorney Martin Subido na legal counsel naman ni Binay ay corporate secretary ng Greenery Holdings at law partner ni Makati Congressman Abigail Binay. Sa kaugnay pa ring balita, binigyan din ngayon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay na wala umano silang dapat pang ipaliwanag sa sinasabing pag-ari na piggery at flower farm sa bayan ng Rosario, Batangas sa gitna ng kinukwestiyong yaman ito sa investigasyon ng Senado. Sa panayam ng Brigada News FM kay Cavite Governor John Vic Remulla at sinabi nito na nagsilbing tagapagsalita ni Binay, naghahanap lamang ng kung ano-anong buta sa mga kalaban sa politika para lamang siraan ang reputasyon ng opisyal. Una na rin ibinurgar ng kampo ni Binay na hindi nito pag-ari ang kinukwestyong piggery at flower farm na umano'y pag-aari ng ibang tao simula pa noong 2010. Hindi naman nababahala ang kampo ni Binay sa paglalahad ni Senador Antonio Trillanes IV na umano'y ugnayan ng pangalawang pangulo at ng Filipino-Chinese businessman na si Antonio Chu na pinaghilaang nakaw umano na yaman ng Vice Presidente. Samantala, kampante ngayon ang kampo ni Vice President Jejomar Binay na may papaliwanag nilang sinasabing ari-arian na pag-aari ng pangalawang pangulo sa bayan ng Rosario sa Batangas. Sa panayam ng Brigada News FM ngayong umaga kay Cavite Governor John Vic Remulla, nagsilbing tagapagsalita ni Binay, sinabi nito na napakadesperado na lamang itong si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado kung kaya't nakakaawa umano ang pagdawit ng mga kalaban sa politika sa negosyanteng nagmamay-ari nga ng piggery at flower farm. Kaugnay nito ay nakahanda umano ilantad ang negosyanteng si Antonio Chu, ang Pangulo ng Filipino-Chinese businessman, ng mga dokumento na siyang nakabili ng ekta-ektaryang lupain ng pangalawang Pangulo. Ayon naman kay Remulla, dapat din umanong humingi ng pasensya o tawad itong si Mercado kahit Chu na inakusang dami pa ni Binay sa kanyang yaman at wala naman umanong kinalaman sa pamumulitika ng mga kalaban ng Vice Presidente. Para po si Mr. Chu, siya pong may-ari ng lupa. Papakita niya po lahat ng records. Papakita niya po ang kanyang mga deed of sale. Papakita niya po ang kanyang purchase. Papakita niya po ang mga resibo na pagbili ng lupa. At papatunayan na hindi
talaga sa kanya yung lupang sinasabi doon ni Vice President. Kailangan humingi ng pasensya si Vice Mayor si Mr. Chu. At nakakaawa naman yung tao na dissenting negosyante na kanyang inaakusahan na dami ni Vice President. Brigada Balita. Ang tinig ni Cavite Governor John Vic Remulla sa panayam ng Brigada News FM. Sa kaugnay pa ring balita, todo distansya naman ngayon ang Malacanang sa isyu ng pagsailalim kay Vice President Gigi Marbinay sa lifestyle check dahil sa kinukwestiyong yaman nito at ang aligasyong nagkamal ng kickback sa mga overpriced na proyekto sa Makati noong siya ang alkalde pa sa nasabing lungsod. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na base sa kanilang naunang pahayag ng kampo ni Binay, bukas naman ito sa lifestyle check bagamat hindi naman anila dapat napilitin ang isang opisyal hinggil dito. Samantala hindi naman masiguro ni Lacerda kung nakamonitor si Pangulong Benigno Aquino III sa Senate investigation kay Binay dahil sa dami ng mga trabaho nito. Hindi rin anya nila na pag-usapan ng usapin kung may tiwala pa ba ang Pangulong Aquino kay Binay bilang miyembro ng official family nito. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Hinihintay na lamang ngayon ng mga complainant sa kaso yung sinampa laban kay PNP Chief Director General Alan Purisima ang magiging resolusyon ng Office of the Ombudsman kaugnay sa sinasabing questionabling mga ari-arian ng opisyal sa Nueva Ecija. Sa panayam ng Brigada News FM kay Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Dante Jimenez, malinaw umanong walang kakayahan ng pamilya ni Purisima lalo ng kanyang 21 anyos na anak at isang nurse na makapagpundar ng 90 million peso na poultry farm. Kaugnay ito, umaasang isa sa mga complainant sa kaso laban kay PNP Chief na kasama rin sa iimbestigahan ng Ombudsman ng iba pang miyembro ng pamilya ni Purisima lalo na't malinaw umanong hindi naman ito nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na naturang opisyal. Kabilang din sa hirit ng VACC sa kanilang supplemental petition sa Ombudsman ang pagsampa ng kaso sa pag-imbestiga na rin sa 3 negosyante na umano'y nag-donate para sa pagpapatayo ng kontrobersyal na White House sa loob ng Campo Crame. Nakita natin ay expand pa dapat yung mga investigation ng Ombudsman doon sa anak niya dahil nagdududa po kami na as a young nurse, newly licensed nurse, at 21 years old, ang balita namin ay nakakapagtaka talaga paano ka makaka-accumulate ng isang negosyo na ang estimate po namin ay 90 million. Samantala, dagdag na pasahe sa LRT at MRT kumpirmado na bago man magpasko. Si Brigadang Leo Navarro Malikde mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Mare, ibrigada mo, Mare! Brigada Live Report. Leo? Brigada Leo. Brigada Bong at Brigada June, kumpirmado ng pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT bago matapos ang kasalukuyang taon. Kaugnay nito, tinak ng Malacanang na binabalansin nila ang interes ng lahat sa pinag-aaralang pagtaas ng pasahe sa Metro Rail Transit at Light Rail Transit. Sinabi pa ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na hinihintay ng palasyo ngayon ang desisyon ng transportation officials kung kailan talaga ipapatupad ang fare adjustment sa LRT at MRT bagamat may mga report na mangyayari ito bago magpasko. Matatanda na 4 na taon ng planong fare adjustment sa MRT at LRT pero patuloy itong hinaharang ng iba't ibang grupo dahil sa pagiging substandard na rin ng serbisyo ng railway transport systems. Una nga dito ay inihayag dati pa ni Pangulong Benigno Aquino na ginagamit sa subsidy sa MRT at LRT ang mga tax na nakokolekta sa buong bansa. Gayong portion lamang naman ang nakikinabang dito, kaya naman panahon na anya para magamit naman ang portion na ito para sa serbisyo sa buong sambayanan na nagbabayad din naman ng tax. Mula sa Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa mga balita, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Commission on Election o COMELEC sa Department of Justice kaugnay sa pagbasura ng 11 kaso ng electoral sabotage laban kay dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, inihahanda na rin nila ang kanilang magiging apela sa kaso na una nang naisampa noong Enero 2012. Ang kaso ay may kaugnayan pa rin sa 12-0 na resulta ng halalan noong 2007 pabor sa mga manok ng Team Unity ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Napagalaman na batay sa 48 pages na resolusyon,
ni Pasay City Regional Trial Court Branch 117 Judge Eugenio de la Cruz na bigo umano ang prosekusyon na patunayang guilty si Abalos sa pakikipagsabwatan kay dating South Cotabato Provincial Election Supervisor Attorney Lilian Radam para sa sinasabing dayaan. Sinasabing natamper ang Provincial Certificates of Canvass sa pagdaragdag ng bilang ng boto kay nanalo sa probinsya sina Edgardo Angara, Joker Arroyo, Michael Defensor, Loren Ligarda, Vicente Magsaysay Jr., Tizi Oreta at maging itong si Prospero Pichay. Tayo ay live na napapakinggan sa Brigada News FM Cebu 93.1, Brigada News FM General Santos 89.5, Brigada News FM Zamboanga 93.1, Brigada News FM Coronadal 95.7. Sa dagdag pang mga balita, binuhay ngayon ng Korte Suprema ang petisyon na humihiling na huwag palusutin ang isa sa mga opisyal ng Sulpicio Lines sa kriminal na pananagutan kaugnay sa paglubog ng MV Princess of the Stars noong Hunyo noong 2008. Ito ay makarang katigan nga ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na inihain ng Office of the Solicitor General at ng Public Attorney's Office na kumakatawan sa mga kaanak ng mga biktima sa nasabing trahedya. Nauna ng pinagtibay ng Korte Suprema sa naunang nitong desisyon ang pasya ng Court of Appeals na nagbabasura sa kasong kriminal na inihain ng DOJ laban kay Edgar Go, ang Vice President for Administration ng Sulpicio Lines. Pero sa pinakahuling resolusyon na pinamumunuan ni Associate Justice Antonio Carpio, pinagbigyan ito ang motion for reconsideration ng mga kaanak ng biktima at inaatasan na si Go na maghain ng komento sa loob ng 10 araw. Hindi rin pinayagan ng Supreme Court Second Division na iakyat sa Supreme Court en banc ang kaso. Naunang iginit ng OSG sa kanilang motion na mayroong sapat na batayan para litisin si Go sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries at damage to properties. Samantala sa ulat panahon, bahagyang lumihis ang direksyon ng Super Typhoon Umpong habang ito ay umuusad sa ibabaw ng Philippine Sea. Sa panayam ng Brigada News FM kay Pag-asa weather forecaster Elson Hanila, huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 940 km sa silangan, timog silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na nasa 215 km per hour, malapit sa gitna at may pabugsong umaabot sa 250 km per hour. Ito ay umuusad sa pahilagang kanluran sa bilis lamang na 9 km per hour. Inaasahan umano na sa Sabado ng umaga, ito ay magkakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pinaigting din ni Umpong ang north-easterly winds na siyang nagdudulot ng malakas at malaking alon sa karagatan, lalo na sa seaboards ng Hilagang Luzon. Ang Brigada Balita Nationwide ay napapakinggan din sa Brigada News FM Cotabato, Brigada News FM Puerto Princesa City, Palawan, Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro, Brigada News FM Calibo, Aklan at Brigada News FM Daet dyan sa Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Panguling balita ng ating Brigada Balita Nationwide, ibinasura ng Department of Justice ang hirit ng kampo ng isa sa mga suspect sa pagpatay sa international car racer na si Enzo Pastor na ipatawag sa preliminary investigation si NBI Director Virgilio Mendez. Hindi rin pinagbigyan ng piskalya ang hiling ni De Guzman na ipatawag sa pagdinig ang manager ng gasolinahan sa Muntinlupa at ang lugar kung saan nga siya malapit na aresto noong Agosto 26 at dali ng kopya ng CCTV footage. At kaugnay nga nito ay ayon sa kampo ni De Guzman, mahalaga ang nasabing mga dokumento at video sa kanilang isusumiting kontra sa right side. Pero sa kautusan ng piskalya, tinukoy na sa ilalim ng Prosecution Service Act of 2010, walang nakasad na probisyon na may kapangyarihan ang prosecutor ng DOJ na mag-issue ng hinihinging sampina para sa pagpresenta ng naturang mga ebidensya. Brigada Balita. Mga kabrigada, live mula rito sa Brigada National Headquarters. Yan ang unang bahagi pa lamang ng ating pagbabalita. Tuloy lamang sa pakikinig sa Brigada News FM para sa iba pang mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, ito inyong mga kabrigada, Brigada June Mendoza At Brigada Geoffrey Bong Kagape. Maraming salamat at Buenos Dias Pilipinas, Buenos Dias, Kabrigada!